Magandang araw! Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang aralin sa unang markahan Sariling Linangin Kit 2 o Module 2 sa Filipino ikasampung baitang. Ito ay tungkol sa focus ng pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Kapag sinasabi nating pandiwa, ito ay ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Pagkatapos mapag-aralan ang sariling linangin kit na ito, ikaw ay inaasahang nagagamit ng wasto ang focus ng pandiwa, tagaganap, layon, pinaglalaanan at kagamitan sa pagsasaad ng aksyon, pangyayari at karanasan, sa pagsulat ng paghahambing, sa pagsulat ng saloobin at sa paghahambing sa sariling kultura at ng ating bansa. Subukin natin, panuto, tukuyin ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong sagot. Halimbawa, sa unang bilang, sumayaw ng Macarena ang mga kalahok sa Munting Mutya sa programang Itbulaga. Saan dyan ang pandiwang ginamit sa loob ng pangungusap? Tumpak ang salitang sumayaw at ang salitang yan ang isusulat ninyo sa inyong sagutang papel. Okay, kayo naman, ipagpatuloy ninyo ang pagsagot hanggang bilang 5. Aralin natin, basahin at unawain. Focus ng pandiwa. Focus, ang tawag sa relasyong pansimantika ng pandiwa o salitang kilos sa simono o paksa ng pangungusap. Makikita ito sa panlaping ginamit sa pandiwa. Iba't ibang focus ng pandiwa. Una, tagaganap o aktor. Ang focus ng pandiwa kung ang paksa o simono ng pangungusap ang tagaganap ng kilos ng pandiwa. Nilalapatan ito ng mga panlaping mag, mang, maka at makapag. Halimbawa, nagpasalamat ng lubos si Pigmalion kay Aphrodite. Pangalawang halimbawa, palaging umiiwas si Pigmalion sa mga babae sa kanilang nayon. Pangalawa, layon. Ang focus ng pandiwa kung ang layon ay siyang paksa o binibigyang diin sa pangungusap. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, hin, an, han, ipa, ma, paki at pa. Ang paksa sa layon ay sumasagot sa tanong na ano. Halimbawa, babantayan ng mga militar ang checkpoint ng bawat barangay. Pangalawa, ibinigay niya ang bulaklak sa maling tao. Pangatlo, kagamitan. Ang focus ng pandiwa kung ang bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa ang paksa ng pangungusap. Ipang o maipang, ipinam o ipinang ang mga panlaping ginamit. Ang kasangkapan o bagay na ginagamit ang gagawa ng kilos. Sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Halimbawa, ang lubid ay ipinantatali niya sa kaniyang duyan. Pangalawang halimbawa, ipinangluto ni Aling Nena ang kawali ng isang masarap na putahe. Pang-apat, pinaglalaanan. Ang focus ng pandiwa kung ang tao o bagay na nakinabang sa resulta ng kilos ng pandiwa ang paksa ng pangungusap. Ang tagatanggap ng kilos ang siyang simuno o paksa ng pangungusap. Sumasagot sa tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ipang, ipag. Halimbawa, kami ay ipinagluto ng lola ng masarap na kakanin. Pangalawang halimbawa, ibinili ni Tiang Shela ng candy ang kaniyang mga apo. May iba't ibang gamit ng pandiwa. Ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan at pangyayari. Una, aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping mag, ma, mang, maki at mag-an. Maaring tao o bagay ang aktor. Halimbawa, naglilinis ako tuwing umaga. Pangalawang halimbawa, pumalakpak ang lahat ng mga manonood sa pag-awit ni Leia Salonga. At ang pangatlo, makikipagkita si Dondon mamaya kay Lisa sa mall. Aalamin naman natin ngayon ang mga pandiwa at aktor na ginamit sa tatlong halimbawang yon. Sa una, ang pandiwa ay naglilinis. Ang aktor naman ay ako. Sa pangalawa, pumalakpak ang pandiwa. Ang aktor naman dyan ay lahat. At sa pangatlong halimbawa, ang pandiwa ay makikipagkita at ang aktor na ginamit ay Dondon. Pangalawa, karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito may nakaranas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa,
Unang halimbawa, namangha si Pigmalion sa kagandahan ni Galatea. Pangalawa, labis na nanibugho si Mike sa pandilin lang sa kanya ng kasintahang si Marites. Pangatlo, nagulantang ang lahat sa masasakit na pananalita ni Coco Martin. Ngayon naman ay tutukuyin natin ang pandiwa at aktor na ginamit sa tatlong halimbawang ito. Sa unang halimbawa, ang pandiwa ay namangha at ang aktor na ginamit ay Pigmalion. Sa pangalawang halimbawa, ang pandiwa ay nanibugho, si Mike naman ang aktor. Sa pangatlong halimbawa, ang pandiwa ay nagulantang at ang aktor na ginamit ay lahat. Pangatlo, pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Ang ikatlong gamit ng pandiwa ay pagpapahayag ng pangyayari. Halimbawa, nasira ang buhay ni Christine nang dahil sa droga. Naglaya si Brian dahil sa pagmamaltrato ng kanyang ina. Sumasaya ang mukha ni Pigmalion sa nakikita niya sa paligid. Ang pandiwa sa unang halimbawa ay nasira at ang aktor ay nang dahil sa droga. Sa pangalawang halimbawa, ang pandiwa ay naglayas, ang aktor naman dahil sa pagmamaltrato ng kanyang ina. Ang pandiwa naman sa pangatlong halimbawa ay sumasaya at ang aktor sa nakikita niya sa paligid. Pokus ng pandiwa. Pokus ang tawag sa relasyong pansimantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap na ipapakita ito sa pamamagitan ng taglay ng panlapi ng pandiwa. Panuto. Tukuyin ang pandiwang ginamit sa pangungusap at ang simuno o paksa sa pangungusap. Bumuo ng dalawang kolum o hanay sa iyong sagutang papel. Ang unang hanay ay simuno o paksa at sa ikalawang hanay naman ay ang pandiwa. Halimbawa, nakapaglaban na si ate nang biglang umulan. Ang simuno ay ate at ang pandiwang ginamit ay nakapaglaba. Ngayon naman ay subukan nating sagutan ang unang bilang. Biglang nasira ang sasakyan ng lalaki dahil sa barikada. Saan dyan ang simuno? Tumpak ang simuno o paksa ay sasakyan at ang pandiwang ginamit ay nasira. Ngayon naman ay ipagpatuloy ninyo ang pagsagot mula bilang 2 hanggang 10. Gawin natin panuto. Tukuyin kung ang pangungusap ay nasa pokus na tagaganap o layon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ginawa ni Pigmalion ang lahat makabuo lamang ng isang obra maestra. Sa palagay ninyo, ano ang tamang sagot, tagaganap o layon? Tumpak. Ang tamang sagot ay layon. Okay? Kayo naman ipagpatuloy ninyo ang pagsagot hanggang sa bilang 5. Dito naman tayo sa letrang B, panuto. Tukuyin kung ang pangungusap ay nasa pokus na kagamitan o pinaglalaanan. Bilang 6, gagawan ko ng bagong costume si Ricky para sa Kadayawan Festival. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot, kagamitan o pinaglalaanan? Tumpak, ang tamang sagot ay pinaglalaanan. Okay, kayo naman. Kayo na ang bahala sa susunod pang mga bilang. Letrang C, panuto. Sipiin ang sumusunod na pangungusap sa sagutang papel. Isulat sa patlang kung ang pandiwang may salungguhit ay ginamit bilang aksyon, karanasan o pangyayari. 11. Nasira ang bahay dahil sa matinding uno. Sa palagay ninyo, ano ang tamang sagot? Aksyon, karanasan o pangyayari? Tumpak, ang tamang sagot ay pangyayari. Okay, ipagpatuloy nyo na naman ang pagsagot. Sanayin natin. A. Panuto. Puna ng angkop na pandiwa ang mga patlang sa loob ng talata. Titik lamang ang isulat sa inyong sagutang papel. Mahalagang basahin ninyong maigi at unawain ang talatang ito para makuha ninyo ang tamang sagot. Ang talatang ito ay hango sa lumang aparador ni Genaro R. Gojo Cruz, ang bagong Filipino 1. B. Panuto. Tukuyin kung ang pokus ng pandiwa na ginamit sa pangungusap ay tagaganap, layon, kagamitan o pinaglalaanan. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Subukan nating sagutan ang unang bilang. Ang sirang bubong ng bahay ay kinukumpuni ni Nalito at Arino. Ano ang tamang sagot? Tumpak, ang tamang sagot ay layon. Ngayon naman ay ipagpatuloy niyo ang pagsagot hanggang sa bilang 10. Tandaan natin, ano ang pokus? Ang pokus ay ang koneksyon ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Paano na ipapakita ang pokus ng pandiwa?
Ito ay naipapakita sa pamamagitan ng panlapi ng pandiwa. Ito ang sentro ng pandiwa sa pangungusap. Suriin natin, panuto. Puna ng angkop na pandiwa ang pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa sagutang papel. Binabati kita at iyong naunawaan ang aralin. Para sa iyong lubos na pag-unawa ay may mga pagsasanay pang nakalaan para sa iyo. Payabungin natin, panuto. Basahin at suriin ang mga pangungusap, tukuyin kung anong pandiwa ang ginamit sa pangungusap, kung ano ang paksa o simuno ng pangungusap, at tukuyin kung anong uri ng focus ng pandiwa, kung ito ba ay tagaganap, layon, kagamitan, at pinaglalaanan. Isulat sa loob ng kahon ayon sa hinihingi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot nito, sundin ang format na nasa ibaba. Pagnilayan natin, panuto, ibigay ang iyong saloobin sa ibinigay na sitwasyon. Bumuo lamang ng 5 pangungusap. Gumamit ng mga focus ng pandiwa sa iyong pangungusap at sa lungguhitan ito. Isulat sa inyong sagutang papel. Isang malaking hamon sa magulang ang magpalaki ng maayos sa mga anak, lalo na sa panahon ng mga makabagong teknolohiya ay lalo pang dumoble ang hamong ito sa bawat magulang. Gaya na lamang ng pagsulpot ng mga makabagong gadgets, social media, YouTube, TikTok at mga video games na nakukuha mula sa internet. Bilang anak, ikaw ay pinagsasabihan palagi ng iyong mga magulang na magdahan-dahan sa paggamit ng internet at tungkol sa epekto nito sa inyo. Susunod ka ba o susuway? Pangatwiranan. Panuntunan, malinaw na nailahad ang saloobin sa paksa, kawastuhang gramatikal, wastong gamit ng bantas at salita o pandiwa. Napakahusay 10 puntos, mahusay 8 puntos, katamtaman 5 puntos. Binabati kita at natapos mo ang module na ito. Hanggang sa susunod mong paglalakbay, paalam!